Kontrolado na rin po ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang malaking bahagi ng lungsod ng Marawi. Tiniyak din ng AFP na prioridad nila ang kaligtasan ng mga sibilyang naiipit sa bakbakan. May report si Venus Garcia ng PIA Caraga. Kontrolado na ng militar ang malaking bahagi ng Marawi City matapos ang isinagawang tactical operations nitong nakaraang mga araw. Sa pakikipanayam kay Lieutenant Colonel Joe R. Herrera, spokesperson ng 1st Infantry Division Philippine Army dito sa Kapitolyo ng Lanao del Sur, nagkakaroon lamang ng delay sa kanilang clearing operations dahil mas tinitiyak nito ang kaligtasan ng bawat sibilyan na naipit pa ngayon. At parte rin ng kanilang kinukonsidera ay ang mabilisang pagkuha ng mga labi ng mga nasawi. Maraming trap na sibilyan. So ang ginagawa ng military, nagiging deliberate, precise siya doon sa planning niya na huwag madamay itong mga sibilyan. Anya, masasabing nasa last phase na ang militar sa operasyon nito sa pagsugpo ng terorismo, kaya patuloy pa rin ang pagpapaigting ng security measures at checkpoints upang maiwasan ng spillover. Ayaw natin na magkaroon ng diversionary attacks. Makalabas sila. Then again, bubuhayin na naman nila itong baluktot na ideology na to that advocates violence, terrorism. Dagdag pa ni Lieutenant Colonel Herrera, kakaunting bahagi na lamang ng Marawi City ang kiniklear nito. Sinisiguro naman nito na maaasahan ng publiko ang kakayahan ng armed forces dahil maliban sa maayos na koordinasyon at kooperasyon na ipinamalas ng bawat ahensya ng gobyerno ay na-optimize nito ang professional, highly trained at fully equipped personnel. Konting portion na lang ng Marawi yung kiniklear natin. Hindi sila dumadami. Naubos na nga sila. Binigyang diin din ni Lieutenant Colonel Herrera ang reports from the grounds na karamihan ng mga miyembro ng MAUTI ay millennials at gumagamit ng illegal na droga. Majority ng mga members nila are millennials. The youth is the most vulnerable sector. Okay. Sila yung susceptible sa recruitment. Kaya dapat sa ating mga campaign, as part ng rehabilitation program, no, dapat yung mga youth natin shall be given programs, no? Empower natin sila, provide access to education, access to communication,